Hey everyone at welcome back sa channel namin. Ako si Mar at sa video natin today pag-uusapan natin kung paano maging remote worker without any experience. Nagsimula ako mag-work bilang virtual assistant noong 2019. Ang dami kong natutunan in the past few years at i-share ko sa inyo yan ngayon sa video na to. Ang channel na to ay all about helping you grow professionally at yun mismo yung gusto kong gawin today sa video na to. Kaya wag mong kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na to at simulan na natin. So step number 1, ang pag-aaral tungkol sa remote work and what you actually are going to do bilang remote worker. Most people online, puro perks ng remote work ang pinag-uusapan. Syempre, pwede ka mag-work from home o mag-travel habang nag-work, pero hindi lang yun about remote work. Ang remote work is actually something that requires a lot of knowledge at commitment, lalo na kung gusto mong gawing career to. This is real work that requires skills and strategy. If you have the right mindset, kaya mo talaga ma-achieve yung ganitong klaseng work and lifestyle. After mo mag-research at maintindihan ng industriya, what it requires from you, ang second step ay piliin ang right role for you bilang remote worker. Ang pinaka-best part ng working remotely ay hindi mo kailangan ng fancy degree o big network para makapagsimula. Ang kailangan mo lang ay choose a skill that you enjoy doing at pag-aralan kung paano mo itong pwedeng pagkakitaan. The first thing that you need to ask yourself ay kung ano yung pinaka-enjoy kang gawin. Halimbawa, isa kang creative person, mahilig kang kumanta, mag-paint o magsulat. Pwede mong simulan na pag-aralan yung skills na yon at kung paano matatranslate yung abilities na meron ka into something else. Dati sobrang creative ko, mahilig akong mag-paint, kumanta, sumayaw at lahat na lang related in creating art. Nung na-realize ko na art pala yung passion ko, nagsimula na ako mag-aral ng iba't ibang skills tulad ng marketing or creative content that allowed me to make my passion into something that I was able to earn money from. So, bibigyan kita ng examples na pwedeng makatulong sa'yo sa pagpili ng role. Halimbawa, organized person ka. Laging malinis at maayos yung bahay mo, may perfect agenda ka. Ilalagyan mo pa ng colors depende sa gagawin mo sa umaga at sobrang organized din ng email mo. Dinidelete mo lahat ng hindi mo kailangan sa inbox mo. If you know that you're able to stay on top of things and be organized, baka perfect fit ka bilang administrative virtual assistant. Ibig sabihin, you can help different businesses or business owners around the world keep their agenda neat, gaya ng sayo, at syempre magkaroon sila ng better day-to-day life as a business owner. Isa bang example ay kung magaling ka mangumbisi ng friends mo. Halimbawa, ikaw yung laging nagpapakulo sa group chat. Ikaw yung nagbibigay ng ideas for restaurants na pwedeng itry and when the time comes, they'll show up. Baka bagay ka maging salesperson kasi meron kang ability na kumbinsihin ng mga tao at minsan magpagawa sila ng mga bagay na baka ayaw naman talaga nilang gawin. Hindi kailangan tied sa degree ang skill set mo. Ang importante ay may passion ka sa isang bagay at pumili ng role na natural sa'yo. Kung pipiliin mo yung role na hindi mo naman talaga gusto, kahit na iniisip mo na mas malaki ang kikitain mo dito o dahil gusto lang ng parents mo, malaki ang chance na mapagod ka sa role na yon. Pagdating ng oras, mag-quit ka, and of course, you're not going to build something significant from. Number 3 ay sobrang simple lang. At kung pinapanood mo tong video na to, you actually have completed the third step. And it's only to simply have the right tools para masimulan ang journey mo. Kailangan mo na maayos na computer, access sa internet, which meron ka kasi pinapanood mo to, at enough time to do research at simulan ang pagbuo ng online presence mo. Diyan na papasok ang step number 4 which is building your online presence at paggawa ng something na impactful para sa iba't ibang business owners o entrepreneurs. Ang pagbuo ng online presence ay key feature kung gusto mo mag-land ng jobs at gusto mong palawakin ang network mo. Sa simula, clients are not gonna come to you kaya kailangan mag-build ka ng solid online presence. Magagawa mo to gamit ang iba't ibang sites nowadays na mag-aalaw sa'yo mag-grow professionally. Makakakuha ka ng mas maraming jobs at syempre mapapansin ka ng clients. Ang una ay gumawa ng account sa iba't ibang platforms na makakatulong sa'yo para makahanap ka ng trabaho. Ang unang platform ay LinkedIn. Ang LinkedIn ay platform na pwede mong gamitin para i-build ang personal brand mo. Medyo mahirap sa simula kasi iniisip na natin na influencers at maraming followers lang ang may personal brand. Pero hindi totoo yan. Pag nag-decide ka ilabas yung sarili mo online, kahit anong platform ang piliin mo, magsisimula ka agad mag-build ng personal brand. At nasa sa'yo kung gagawin mo tong meaningful or something that is not that important and that people are just gonna simply pass by. Kaya simulan mo nang gamitin ang LinkedIn today. Gumawa ng account at i-share ang journey, experience, at yung mga na-achieve mo professionally so far. Hindi naman kailangan ng complicated ang pag-build ng personal brand sa LinkedIn. Ang una kong gagawin ay mag-build ng meaningful connection sa platform kasama ang business owners, CEOs, and entrepreneurs na nasa niche ko at makakatulong sa'yo para mag-grow kang mag-build ng tamang connection sa LinkedIn.
You never know when an opportunity is gonna land and is gonna find you. Kapag nagsimula ka na mag-build ng online presence sa LinkedIn o ibang platform, maglagay ka ng introduction at huwag lang basta i-summarize ang journey, experience at mga nagawa mo. Try mo isell yung experience mo to make it engaging, kind of like a game where you want people to see you at ma-excite sa'yo at syempre mapaisip kung ano kaya ang feeling na makatrabaho ka. Isa pa na pwedeng gawin, start building online presence as a remote worker ay sumali sa different freelance platforms. Pwede kang gumawa ng account sa Upwork o Indeed at i-share ang expertise mo sa platforms na yan. Kahit nagsisimula ka pa lang, nakakatulong ang mga to para makuha ang first job mo. Sa simula, baka maliit lang ang freelance job na hindi ganong kalaki, pero habang tumatagal, nag-grow ang personal brand mo, then mas maraming opportunities ang darating at makakatulong sa'yo na makapag-transition para maging full-time remote worker. Like any other project, kailangan mo maging consistent in order for this to work. I-try mong mag-post sa LinkedIn at least one a day, make about 5 to 10 connections at makikita mo unti-unti yung results ng hard work mo. Kapag nakagawa ka ng profile sa platforms na to, strategic, mag-a-apply ka ng roles na matches skill set mo at syempre maglalagay ng importanteng info tungkol sa'yo at sa experience mo para makita ng ibang businesses yung profile mo at ma-invite ka nila to work with them or at least to get to know you in an interview. But it does not stop when you land your first job using these platforms. You need to keep learning and becoming a better remote worker so you feel in the demand of businesses and the competition doesn't just kick you out of the journey. Isa pa sa pwede mong gawin ay manatiling updated sa bagong trends sa platforms na ginagamit ng remote workers sa araw-araw nilang trabaho. Makakatulong to para mapanatili kang ahead of the competition at maging competitive sa market na to. Pwede ka talaga magsimula ng remote career sa 2025 kung meron kang tamang mindset and of course, if you want to put in the effort to stay consistent. Kung gusto mong matuto at mag-grow as a professional, don't forget to like this video and subscribe to the channel. We put out new content every single day para makatulong sa'yo mag-grow and earn more money in your journey of becoming a remote worker. Kung may questions ka, huwag kalimutan mag-iwan sa baba at magkikita-kita tayo sa next video.